990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. Mga kabataan, power up your Saturday. Just do it! Makitrending. Mag-shout out. Be connected. Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing. Dito, di ka na mauhuli sa uso. We love it. Join ka na. Your potential is our passion. Be inspired. Be informed. Be involved. Be empowered. It's the real thing. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio. Sa Radio Inquirer 990 AM. Saturdays 3 PM. Think differently. I-like mo na. I-share mo pa. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Initiating startup sequence. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Can you hear it? Can you feel it? Voice of the Youth Radio is back. Voice of the Youth. VOTY Network brings you once more Voice of the Youth Radio. 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 Now on its 10th year. Even louder and more powerful. Via Inquirer Radio. Of the Youth Radio. It's the newest and most trending show on radio. Know the latest in technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Power up and share your voice. Hashtag VOTY Radio. Only here on Inquirer Radio 990 AM. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! The Filipino youth are the movers and shakers of the contemporary culture. They work hand in hand in creating social change in the community. VOTY believes that by informing, involving, inspiring, and empowering the youth, we can destroy apathy in the country. Because we are the power. We are the voice of the youth. Welcome to Voice of the Youth Radio. Okay, isa na naman mapagpalaya at mapagpalang araw ng Sabado mga kabataang Pilipino. Welcome to Voice of the Youth Radio. Isa na namang Sabado na punong-puno ng information, inspiration, involvement at empowerment ang hihatid namin sa inyo. Ito po ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas. Walang iba kung hindi si Pucholo De Leon Gonzalez. Ako rin po ang founder ng Voice of the Youth Network, Society of Young Voice Artists of the Philippines at Student Voice Artists Society. At syempre, kasamang ko ang gwapong-gwapo kong
co-host dito, walang iba kung hindi si Dan, yan. Magandang hapon mga katinig. It's 3:08 in the afternoon. Magandang Sabado sa inyo at mga kasama niyo naman ako dito sa Voice of the Radio. Si Dan Capuchon nga po pala. At ito, magkukwentuhan na naman tayo buong Sabado, Sir Choi. Kamusta naman Sabado mo, Sir Choi? Siyempre, punong-puno ng makabuluhan talaga ang Sabado natin. Kasi kanina galing lang ako sa workshop natin, sa VoiceWorks, Basic Voice Acting and Dubbing Workshop. Ayan. Yes. Kung hindi nyo natatanong, ako'y produkto ng VoiceWorks. Halos lahat batch kayo. 24. Lahat na nagiging parte nitong Voice of the Radio dumadaan. Kaya sa mga gustong maging voice artists, sa lahat ng mga gustong mag-try sa voice acting and sa broadcasting, sa advertising, sumali na kayo sa amin sa VoiceWorks, Basic Voice Acting and Dubbing Workshop. At syempre, search yung text line natin para bago tayo magsimula, alam nila yung number natin. So, ayan mga katinig, text nyo kami at 0949-835-8109. That's 0949-835-8109. At ang ating shoutout for today is magiging makatagalog tayo ngayon, Sir Choi. Ang ating pag-aaralan ngayon ay mga kawikaan, mga idiomatic expression na hindi na nagagamit ngayon. Hindi na napapansin. Kaya kasi karamihan ng mga kabataan ngayon, they take it literally. Yes, oo. At saka hindi na talaga madalas gamitin kasi may mga bago ng patok na words, mga bumpanes na yun lagi nilang ginagamit. Mga tibong, you know, asti. Oo, yung asti, sarap. Yummy. Ayan, so, pag-usapan natin yan. Kaya mga katining, mag-text kayo and pwede rin kayo mag-tweet sa ating Twitter at Voted Radio and mag-comment sa ating Facebook page at www.facebook.com/Voice of the Youth Radio. At syempre, text line natin, ulitin ko para makatext kayo ha. 0949-835-8109. Kasama ko si Jexy. Hi, Jexy. Dito ka, Jexy. Magandang hapon mga katinig. Ayan, I'm Jexy at nandito naman tayo para sa isang hapon na puno ng inspirasyon, information, empowerment at involvement. Ayan, stay tuned guys. Alright. At syempre, ang Voice of the Youth Radio po ay awardee ng Hildegard Award for most outstanding for broadcast media. Ayan ha, tandaan radio category. Ayan, kasi tayo ang pinakabatang programa. Actually, hindi naman tayo bata. Bata tayo dito sa Inquirer Radio. Bata tayo tingnan sa Radyo Inquirer. At tungkol at para sa kabataan naman. At alam niyo ba, sa lahat po na nakikinig, ito lang po ang programa na masasabi nating tunay na nagbibigay ng boses sa kabataan, sa mga issue na nakakaapekto sa kanila. At tayo po ay meron po tayong mga programa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kalat na po ang Vote Radio. Dyan sa Sorsogon, sa Dumaguete, sa Lanao, General Santos, sa Lanao, Laguna. Diba? Sa lahat ng mga gustong magkaroon ng mga radio show nyo, dyan sa mga lugar ninyo, we can help you out by giving you the blueprint. Meron tayong blueprint ng Voice of the Youth Radio. Ang kanilang dapat i-contact ay si Eman. Yan, si Eman. At babati ng ating katinig na si Eman, syempre. Dito ba? Sige. Doon sa labas. Doon sa kabila, mas magandang mic. Okay, magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin dito. At ako si Eman from Bicol. Yes. Fresh from Bicol. Maanghang. Batiin mo sila sa salitang Bicol. Oy, ayan. Diyos marhay na hapon sa Indogabos, mga tugang, anyong tabian sa Indo kababayan na si Eman. Yan ang sinasabi. Pero, parang magana lang, tatakbo lang ng presidente. Iboto niyo po ako. Pero napakasaya kasi itong dumadami tayo habang tumatagal. Lalo sumasarap. Ano ba yung mga achievement mo ngayon? At para malaman ng mga nakikinig natin, ano ba yung mga launch lang ng mga Voice of the Youth Radio sa ibang parte ng Pilipinas? Ayun sir, nung nakaraan po, last month po na nag-launching po yung Voice of the Youth Laguna at naging masaya po kasi andun po ako sa launching na yon. So, napapakinggan rin po sila doon sa buong Laguna. Then, yung Bicol, so mayroon naman tayo this coming June 2. So, magkakaroon din tayo doon ng panibagong radio show ng Voice of the Youth. Tapos inaabangan pa natin yung iba pang sa parte ng Pilipinas kasi napakadami pa tayong mga pina-follow up. Pero malapit tayo po sir kung natin, baka next month na natin yon. Ayan, ang galing-galing. At marami pang kumokontak sa atin katinig na Dan, na yes,
Kasi sa totoo lang, wala naman talagang ganito sa buong Pilipinas. Ayun lang talaga sa buong mundo. Mm-hmm. Diba? Kung mapapansin nyo, bakit hawak natin ang pangalang Voice of the Youth? Yes. Dahil tayo ang tunay na radyo ng mga kabataan na ginawa ng mga kabataan para sa kabataan. And anyway, at dahil dyan, marami po tayong news para sa kabataan na ihahatid sa atin ang mga nagseseksiyan nating mga newscaster dito. Walang iba kung hindi. Siyempre, si Jessie. Jessie? Alright, are you ready? This is VOTY Radio's News for the Youth. This is News for the Youth. 10 resolutions are passed and accepted as a product of the 10th National Youth Parliament that happened this May 15 to 18, 2014. Resolutions include the strengthening of existing policies about HIV/AIDS, medicine for indigenous people, Abot Alam program, and better job access. Parliamentarians of the 10th NYP plans to lobby the submitted resolutions to the Congress in order to fulfill the goals of the National Youth Parliament. And that's the latest news update. This has been Jessie. News for the Youth. Okay. Yun lang news natin. Sabi ko pala, ang dami. Anyway, yun kasi yung... sa totoo lang, marami naman talaga nangyayari ngayon sa mga kabataan. Just recently, yung katatapos lang na National Youth Parliament na kung saan bumisita kayo, no? Bago kayo mag-dubbing doon sa kabilang istasyon. Sa kabilang istasyon. Sa kabilang istasyon. Ayan. Alam nyo, etong si Dan tsaka si... Ayo po. Si Eman ay mga dubbers na. At talaga namang... Namin doon. Anong naramdaman mo, Eman, nung nag-dub? So, sobrang lamig ng aircon. Pinagpapawisan tayo. Papawisan kami. Tapos, syempre, pag kinakabahan ka, first time Sir Choi. Alam mo yun, parang kasama namin sila Naruto, sila si Miyasha. yung sa Boys Over Flowers. Oo, si Jumpyo. Ayan. Sina Bro ng At syempre kami si Eman tsaka si Dan. Ayun, so kahit ang lamig-lamig sa studio, pinagpapawisan kami. Pero at least, sa totoo lang, magandang opportunity para sa inyo. Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng chance na magsalita dun sa likod ng mikropono. Ano po yun, sir? Good example po yun sa opportunity na binigay po ng Voice of the, syempre, ng voice master natin. Oo, tsaka ng voice works. Cholo. Yes. Ating mahal na Creative Voices Production. Yan. Lahat ng pwede mong sabihin dun, masasabi mo lang yun pag nag-aral ka sa voice works. Matatagpuan yan sa DN Street. Oo, sa DN Street. Unlike Blue Building, kaya kung ako sa inyo, mag-enroll na kayo ngayon. Now na. Diretso commercial na. Pero actually talaga, Sir Choi, hindi ko makakalimutan yung experience na yun kasi, di ba, isang film siya ni Jackie Chan at maraming fighting scene. So, meron dun 20 minutes, Sir Choi. Puro lang. Aba, teka, matindi pala yun kaysa magsalita. Nagtanong nga sa akin yung yung tita ko, anong binoses mo doon? Sabi ko ako po yung opo sir. Ganun lang ako. Sabi ko ako yung taga-aray. Pag may aray! Pag may nahuhulog, kami po yun. Sa lahat po na nakikinig, kung nagtataka, ganyan po ka-excited tong dalawang to dahil nakapag-dubbing po sila. Na-imagine nyo kasi, di ba, kung nanonood po kayo ng mga telenovela, pelikula, mga animation, hindi ba ka nagtataka bakit nagtatagalog sila? Mga Hapon yun. At hindi ganun kadaling igawing Tagalog yun. Pero ganun kahuhusay yung mga dubbers natin dahil talaga nabibigyan nilang buhay yung mga karakter. Kahit sa mga pelikula, kung napapansin nyo, kung manonood kayo ng mga movie, ang lilinaw ng salita kahit ang dami-dami nangyayari sa paligid. Dahil lahat po yan dinadub. No? Ibig sabihin, yung original na boses, pinapatungan dahil hindi yan naririnig na maayos para mas malinaw na masabi yung mga salita. Halimbawa, si Coco Martin, ganito. May eksena sila nung isang artista. Ayan. Ayan, ito na sample. Lights, camera, action! There was never an us. There was never an us. Ganon yung sabi. Tapos sabi niya, there was never an us
Yummy. Astig. Uy, wag naman kayong ganyan. Alam niyo yan, ano yan katinig natin yan si Coco. Yeah. May lahi kasing Kastila yan. Kaya, di ba mga Kastila pag asosasyon, federasyon. So, sabi niya, ganun siya. Di ba? Kaya gwapong-gwapo yan. Pero Sir Choy, doon ako mas bumilib kay Sir Choy kasi alam mo yun na-experience natin yung pagdadabing tapos hindi pala madali. Tapos si Sir Choy, one take lang. Aba, pambihira talaga. Paglabas namin doon, mangyak-ngyak kami ni Andrew. Sabi namin, hindi pala ganun kadali yun. Hindi, kahit yung opposer, ang hirap. Oo, kahit sisigaw ka na lang sa crowd. May karakter dyan yung parang British na nagtatagalog. Paano mo gagawin yun? Yun nga, diba? Siyempre kayo mga British, mga, hello, how are you? Kamusta ka na? Ano bang ginagawa ninyo? Yan, ang hirap yan. Kaya nga siya tinawag ng voice master. Yan, dahil yun nga din Doon ko napatunayan talaga, grabe, nagaling talaga ng Sir Pocholo. Hoy, teka, magsisimula na ang klase natin. Yeah. Ayan, at ngayon ay, ang date natin ngayon ay May 24. Yes, Tama? May 24. At ilang araw na lang, pasukan na naman. At may mga school na nalipat yata ang kanilang simula ng klase. Kailan? August ba? Sa August. I think UP yata at saka Ateneo. Ayan. Nadamay kami. So, meron tayong mga bisita dito. Actually, mga bagong katinig natin, bagong member ng Voice of the Youth Radio at siya ay isa ring estudyante ng VoiceWorks. Mamaya, maririnig natin siya. At meron din tayong mga klase dito, mga interns mula sa Creative Voices. Okay, ngayon tayo magtuturo ng Filipino ngayon na katinig na Dan. Pero bago yan, sir, may nag-text na sa atin. At ang kanyang sinabi, Iskulaki mangot sa inyong hapon, binabati miho, taga dito Mananaw, Paluan, Occidental, Mindoro. Salamat, Ataputo. Diba? Si Ataputo. Aputo. Oy, nandyan ang ating katinig na si Brian Ligsay, ang VoiceWorks director yan, sa Mindoro ngayon. Ayan. Okay, class, magandang araw sa inyo. Magandang araw. Yan, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ang tawag dito ay Tagalog Idiomatic Expressions 101. Okay, sige, magtatanong ako sa inyo ha. Ayan, ano bang mga alam ninyong lapit kayo sa mikropono. Ayan. Class, lapit kayo. Class. Magpapakilala muna kayo isa-isa. Ayan, mga classmates natin. Magsisimula tayo doon sa sexing babaeng kumukuha ng camera. Next naman. Ito ka. Ito daw, hoy. Wala. Bagsa nga nakaagad. First time pa lang. Ayan. Papakilala ka. Hi. Anong pangalan mo muna? Ayan, nahiya na daw siya. Sige na. Okay. Actually, naririnig ka na ng buong tao. Oo. Anong pangalan mo? Ayan. Okay. First day of class natin. Anong name mo? Ab po. Ab. Bakit? Wala kang abs? Ab. Isa lang, kaya ab. Yan yung wino-workout. Anong full name mo, Iha? Abigail po. Taga saan ka, Abigail? Sa may Blue Bus po. Saan ka nakatira? Makati. Hindi sa bahay? Ayan. Bye. Ayan. Anong huli mo kinain bago ka pumunta dito? Ano po? Pritong tilapia. Ayan, sige. Okay, sige. Dahil dyan. Next naman. Next tayo, Next, please. Okay. Hi, good afternoon. Anong name mo? Akemi Gool. Ay? Akemi. Oo, Japanese pa. Akemi Gool, okay. Galing nun Okay, kides ka. Ayan. Kimi. And then, itong sexy rin na to sa likod ng mikropono. Hi po! Sexy ng boses. Hi po. Ano pong pangalan ninyo, ate? Ako po si Alex Miranda. Alex, lapit ka. Alex. Okay, ano po yung huling kinain nyo bago kayo pumunta dito sa booth? Fried chicken. Fried chicken. Wow. Alam mo ba, Sir Choy, 1 week na ako hindi nagra-rice. Idol kasi kita, Sir Choy. Diba? Hindi mo kaya yung ginagawa ko. Ako 1 year na. Gumawa ko si Kuya Lalo. Kailangan sige, next po. Ayan. Hi po. Ano pong pangalan? I'm Ann. Hi po. Anong school ka? UE. UE. Etong isa, Alex. Ano? Assumption College. Assumptionista. Si ate si Akimi. UE din po. UE. Wow. Ito naman, meron tayong bisita mula sa Arneo. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Anong pangalan mo? Kiko Conwy.
Kiko Conwy. Yan, si Francisco Conwy. Muntik na Ang maging maganda konyo. boses niyan. Hindi po. Yan ang magiging bago nating katinig at makakasama Yun. dito sa programa. Welcome to Voice of the Radio. Ayan. So, class, okay, magbigay kayo ng isang idiomatic expression na Tagalog. Ayan, tingnan natin. At, ikaw, sige. Ano? Balat sibuyas. Yes. Ayan. Sibuyas. O, sige nga, ano sa English ang balat sibuyas? Onion skin. Tama naman. Onion No, skin. sir. Ano ba? Crying baby? Baby. Anong crying baby? Ayun, sensitive daw po. May coach. Sensitive. Oh. So parang tinranslate mo na kaagad kung ano ibig sabihin niya talaga. Sige nga, gamitin mo siya sa pangungusap. Gamitin sa pangungusap. Okay, Yan. go. Ako ay balat sibuyas. So you are a crying Kaya baby. pala, Yes. amoy sibuyas ka. Slide. Ayan. So ano nga ba yung balat sibuyas, Sir Choi? Basically, tama yun. No? Sensitibo. Kumbaga sa, kuwari may nasabi lang na hindi mo nagustuhan, sasama na yung loob mo. Okay. Ayan. So parang napaka-sensitive mong tao. Too much. Dahil Parang- na naman yung sibuyas, di ba? Kung mapapansin mo yung balat, konting ganun mo na Oo, matatanggal tanggal na na. agad. So yun, dun binasa yun. Parang literal na tinignan madaling maapektuhan yung balat ng sibuyas. Okay. Okay. Kimi, magbigay Kimi. ka ng isang idiomatic expression. Nag-iisip pa. Pinagbiyak na bunga. Hoy, pinagbiyak na bunga. Parang si John Lloyd at si Sir Choi. Oo nga. Hindi. Parang si Andrew A. tsaka si, Sino, Sir Choi? ano bang pangalan nun? Si Chiquito. Chiquito. May pelikulang ganun, pinagbiyak na bunga. Oo, napanood ko yun. Ikaw yung pangatlo. Sir Choi, nakikita mo naman idol na kita. Gusto mo ikaw yung pang-apat, sir? So, ayan, pinagbiyak na bunga. Ano ibig sabihin ng pinagbiyak na bunga? Magkamukhang magkamukha. Okay. Ayan. So, parang bunga na pag biniyak mo, pareho lang yung Kumbaga parang pag hinati mo, halos iisa lang yan pag pinagdikit mo. Yes. So, pinagbiyak na... Use pinagbiyak na bunga in a sentence. Use it! Sisigaw kayo ng use it. Use pinagbiyak na bunga in a sentence. Grabe. Si Sir Choi at si John Lloyd ay parang pinagbiyak na bunga. Sakit ng ulo ko. Acting lang, ingat. Ayan po. At pumunta ba kayo sa Facebook ni Sir Choi at marami kayo makikita ang picture niya na katabi si John. Alam niyo ba? Ayan. Bata pa lang ako. Crush ko na siya. Pati boses ko, ginagaya niya. Bro, mas matanda ako dun eh. Kaya mas ano yung joke kayo? John Lloyd ka? Hindi, pumupusyolo ka. Nangano kayo. Baliktad na eh. Bumababalo kayo, wag ganon. Labumuting. Sabi mo palabas eh. Pinasok mo eh. Pinasok mo. Kala ko Ayan, next si Ann. Ayan, meron siyang idiomatic expression. Di makabasag pinggan. Di makabasag pinggan. Wow. Not so... Ibig sabihin, crushed. ibato mo, hindi mababasag. Hindi makabasag pinggan. So parang mahinhin ganyan. Ayun, mahinhin. Kasi parang hindi makabasag pinggan. So, Sir Choi, tingin mo sa di makabasag pinggan. Ay, wait lang pala. Yung mga texters po natin, pwede tayo mag-text at magbigay kayo sa amin ng mga idiomatic expression din ninyo. Oo, kahit dyan sa mga probinsya nyo, di ba? Kahit mga probinsya, may mga sarili-sarili yan. So, Twitter natin, yan. Hashtag, Hashtag, Ijomo. Ijomo. Yan, Ijomo. Yan. Alam mo, napakaganda kasi nito kasi maraming mga kabataan, lalo na yung mga bata ngayon na masyado ng Inglesero, no? Yeah, siya ng kanyo. Hindi na nila naintindihan yung mga ganyang expressions at yan, si Ann, mukhang makabasag pinggan. Ayun. Ay, Anong baliktad? Hindi makabasag pinggan. Hindi makabasag pinggan. Siya yung makabasag pinggan. May hindi kasi sa unahan, Sir dapat Choi. may hindi makabasag pinggan. Okay, ikaw naman, Eman. Ako, sir, simple lang para sa mga lalaki. Haligi ng tahanan. Ay. Haligi ng tahanan? Mukhang haligi ng tahanan. Ano Ito ay yan? tatay. Nun? Kadalasan reference sa Yung tatay. yung tatay po sa isang pamilya. Parang yung nanay ay... Ilaw ng tahanan po. Ang anak? Ang anak po ay sisiw po na. Hindi ko. Di mo alam? Ano po ulit yun? Ano yung anak? Kung may tatay... Ilaw ng tahanan. Ang nanay. Ilaw ng tahanan.
Bunga ng ilaw at taligi. Ano tawag sa anak? Bunga ng ilaw at taligi. Pwede. Pwede naman. Tama nga rin naman yun. Ito naman si DJ Eman. Sina? Ito na. Kiko. Sir, counted ba yung hipon? Anong hipon? Hipon. Hindi, dapat expression. Isang buong salita. Di ba? May naalala ako. Ang ibig sabihin sa hipon, di ba? Kain katawan, tapon ulo. Anong daw tawag dun sa kain na ulo, tapon katawan? Ano? Lollipop. Anong tawag dun sa makapal yung makeup ng mukha na hipon? Ano? Tempura daw. Wala yan. Oy, tandaan mo. Ha? Kahit mataba ang isang tao, tandaan mo. Ha? Kung ang kalaban naman ay hipon, ang hipon may tapon ulo. Ang baboy wala. Lahat. Boom, pains! O, kita mo, may nag-react dito. Oy, si Ate maganda. Okay, mag-share naman tayo. Tama yan, nakakatuwang isipin na marami rin palang alam tong mga kabataan na nandito. Pero, may mga i-share tayo, no? Na ilan sa mga idiomatic expression. Halimbawa, ang pagputi ng uwak. At may kasunod pa yung Sir Choy. Ano? Pag-itim ng tagak. Ayun. Pag-itim ng tagak. Literally, sa English, when the crow has turned white. When the stork has become black. Or the crow. Posible bang mangyari yun, Sir Choy? May nakita na akong puting uwak eh. Ano Sir Choy? Albino. Mga albino. Paano yun, diba? Alam ko, nabuhusan ng pintura. Sa English, yan yung sinasabing when hell freezes over. Ayan. English pala yun. Or when pigs fly. Iba yun sa Amerika, yun yung idiomatic nila. Ang ibig sabihin niyan, something that is very unlikely to happen. Kung baga sa Tagalog, mukhang imposible pero maaaring mangyari. Oo. Ako Sir Choy, may entry din ako. Ano? Kalapating mababa ang lipad. Nako. Ano daw ibig sabihin nun? Ano? Di ba may kanta pa nga niya, Magdalena, ikaw ay sa palad. Ano? Ang sabi daw ang kalapating mababang lipad ay referring to prostitute. Nako. Dapat din ang nyok-nyok! Wag natin pag-usapan. Ayaw mo ba ng Sir Choy? Marami pa naman ako. Ang dami-dami expression yung panapin. Ay kasi Sir, di ba? Iba naman kasi lahat talaga meron tayong pwedeng ito na lang. Ito, maraming ganito sa gobyerno eh. Ano? Maraming ganito na politiko. Ano? Ito, Makati ang kamay. Makati ang kamay. Literally, hand is itchy. Yeah. And hand is dirty. Yeah. Dito ka nga tawa ka ng tawa, malayo ka sa may. Sa English, sticky fingers tawag doon. Ano daw ibig sabihin ng pag Makati ang kamay, Sir Choy? Ang ibig sabihin niyan, someone who is always itching to steal something. Sabihin parang kleptomania. Yun, kleptomania. Makati ang kamay. Parang lahat ng makita niya gusto niya makuha. Hindi nagsasabi. Ito pa. Ito si Peter, yung ating katinik dyan. Makati ang paa. Bakit mo sabi ng Choy? Ha? Ibig sabihin, isang tao na gustong gumala. gustong pumunta kung saan-saan. Okay. Yun naman yung ibig sabihin ng Makati ang paa. Ito pa. Ito, bagay sa atin ito. Lalo na kapag may mga kausap tayo, mga chicks dyan. Ang sabi. Mga magaganda. Ito ay idiomatic para sa atin. Yes. Wow. Matamis ang dila. Ayan. Like sweet tongue. Sweet talker. Sweet talker. Ayan. Someone who's telling a compliment that they don't mean. Sir, nilaglag mo tayo. Hindi naman. We mean it. Pero, kumbaga masyado lang matamis ang dila natin. Parang may matamis na babae pumasok dito, Sir Choy. Uy, ayan. Siyempre, pabatiin muna natin ang ating katinig na who came from the United States of America. New York City. Okay. She came from New York. What's up, Doc? Hi, mga katini. Good afternoon. Nandito ako, si Audrey Tangonan, Executive Director of Voice of the Youth Network. Ayan. Uy, mamaya, marinig natin ang interview. Actually, hinihintay lang namin ikaw dahil meron tayong mga messages para kay Audrey galing sa bagong chairman ng National Youth Commission na walang iba kundi si Mr. Gio Chongson. Congratulations, sir, for being the new
appointed chairman of the National Youth Commission. At nandito lang po ang Voice of the Youth Radio para sa mga announcements ng NYC. At bukod doon, at open na open po ang aming programa. Baka bukas nandito ang ating commissioner at large ng National Youth At Commission. large? Na walang kilala ko yan, ha? Kundi si Sixto Dantes III. Oo, walang iba kundi si Ding Dong Dantes. Ayan. Ding Dong. Baka pagpasok pa lang nandito na lahat ng buti nandito nakapila. Feeling ko maging aktibo talaga yung mga youth ngayong taon. Ay naman. At large Oo. Ano ba ibig sabihin nun, sir? Commissioner at large? Nakawala. Nakawala. Sumunod sa chairman. Kumbaga parang vice president yon. Okay. Oo. At large. Eto si katinig na Audrey, tanungin natin ano yung mga idiomatic expression na alam niya. Yun yung hashtag natin ni idiom mo. Idiom mo. Kokoro kanta yun eh. Ayan. Doon ka sa kabila. Sa kabila. Hindi ka narinig. Sa kabila. Ayan. Okay. Idiom. Don't add insult to injury. Oh. Idiom yun. English yun. Ay, kailangan galing Tagalog. New York eh. Oh my God. Yan talaga. Oh my God. Oh my God. Insult to injury. Like salt to injury. Wag maglagay ng asin sa sugat. Ganun. Masakit yun. Yun na nga. Parang ang ibig sabihin nun is kapag alam mo nang down na yung isang tao, kunyari, alam mong tumaba na siya, bakit minano yung sarili mo? Parang, tumaba ako ngayon Parang galing ka parang sa may hugot ibang sa'yo yun, lugar, tapos lahat ng tao, parang, halata na nga na hindi na magkasya yung mga pantalon mo, tapos sasabihin mo pa, uy! Bakit nakaranas ka ba niya? Sana kausapin mo na yung sarili mo. Self-talk ba to? Audrey, may pinanggagalingan ba yung sinasabi mo? Makita na nakaskirt ako ngayon. Kaya nga nakaskirt ngayon. Wala nang kasya sa aking pantalon. So yun, don't add insult to injury. Insult. Akala ko salt. Ano ba? Kaya sabi ko wag maglagay ng asin sa sugat. Ang talino mo talaga. Insult. Ay, nako. Okay. Tagalog naman. May entry kang Tagalog. Pag-iisipan ko muna. Sige, okay. Sige, okay lang kasi naman for yun. my English words lang alam ka ngayon. Ito, meron pa akong bago. Ano daw, sir? Ito, maraming sumasablay dito eh. Itaga mo sa bato. Ayan. Sa English, literally, stab it on the rock. Stab it. Yung counterpart niya sa Amerika, yan yung mga curved in stone, yung sinasabi. Ano ibig sabihin nun? Itaga mo sa... Yan yung, di ba kadalasan sinasabi yan pag nagpa-promise? Itaga mo sa bato. Yan. Ganyan. Oh. Yun lang. Pag nagpa-promise ka, lagi may kasunod na ganun dapat yung promise. Papayat ako, itaga mo sa bato. Ganyan. Ikakasya ko ulit sa pantalon ko. Itaga mo sa bato. Tapos may kanta rin, yung itaga mo nga sa bato na sa kanta yan. Pero pausa ko ngayon, so hindi ako. So, anong ibig sabihin? Yan. Ibig sabihin yan, something that cannot be stopped or prevented by anyone. The same way, something curved in the stone that cannot be erased. Ibig sabihin, di ba lahat ng mga sinusulat sa bato, nandoon. Kung kina-curve mo eh, hindi mo lang basta sinulat. Hindi basta-basta matatagkal. Parang pag doon mo tinaga, panghabang buhay mo ng promise yan. Yes, of course. At eto pa, may bago tayo. Nakakita ka na ng yung mahirap pa sa daga. Yan. Ano ibig sabihin nun? Mahirap pa sa daga. As poor as the rat. Hindi, poorer than the rat. Yan, tama. Poorer than a mouse. Kung mag-English, no? Pwede na ako sa New York eh. Pero, yung ibang mga rat, diba? Si Mickey Mouse nga, feeling ko, yaman niya. Sa bag. Hindi. Actually, kaya nga mas mahirap pa sa daga. Yung daga pwede tumira sa mansyon eh. Di ba? So, mas mahirap ka doon. May tao nakatira sa ilalim ng tulay. Ayun, yung mga tinatawag nila mas mahirap pa sa daga. Mas mahirap. Ito. Alam niyo, dadaan ka sa butas. Ay, karayom. Yan naman lagi naririnig pag may nililigawan ka. Sabi ng tatay mo. Ay, yan ang mga hugot eh. Ako lang. Dadaan ka sa butas ng karayom bago mo makuha ang kamay ng aking anak. Tapos si Andrew daw nakikinig. Hi, Andrew. Hi, Andrew. Na-experience mo ba yan, Dan? At Andrew, ang pagdaan sa butas ng karayom. Mahirap eh. Hindi ako slim eh. Ayan. Yung mga insult to injury. Wait lang. Mag-ano din ako. Mag-e-entry din ako. Wait lang. Kapit sa patalim. Ano ibig sabihin ng kapit sa patalim, Ate Audrey?
Hindi ko alam. Oh my gosh, it's Oh my Filipino. God, yan. Kaya nga tayo nag-aaral nito para ma-refresh yung utak natin sa mga bagay-bagay na natin sa Pilipinas. Oo, ayan. So, kapit sa patalim, literally clasping the blade, idiomatically means swallowing the bitter pill. Ang taong nagigipit ay karaniwang kailangan kumapit sa patalim. A person in dire need ordinarily has to swallow the bitter pill. Yun daw ibig sabihin nun. So, parang, halimbawa, wala kayo, ganyan. So, kapit sa patalim, mangungutang ka sa Bombay. Ganyan. Ibig sabihin, oo nga! Pwede namang mangutang kay Jexy. Mukha rin naman siyang Bombay. Pwede rin naman. Kay Kuya Joy. Kay Sir Choi. Sanya, okay. Anyway, yan. Alam nyo, napakarami talagang mga idiomatic expression na halos hindi na rin nagagamit. Pero, ginagamit ng iba sa broadcasting na lang. No? Isang lalaki ang pumapit sa patalim. Ayan, tama. Tsaka, Sir Choi, pag may tinitira, di ba? Yung parang hindi mo dedirektahin pero gagamitan mo ng idiomatic expression. Yan, marami pong makakati ang kamay dyan. Lalo na ang ngayon ay nasa ospital. Mga kamay, pero Sir Choi, nakita ko sa picture. Virgin pa yun. May manicure. Sir. French tip. Hiya naman ako sa inyo. Sabi nga, ganun yung makatawa. Nakita ko sa Facebook. Ito ang nagnakaw ng 10 piso, ginulpi, halos mamatay. Nagnakaw ng bilyon. Ayun. French tip. Diba? Naka-French tip. Whatever. Ay nako, good luck sa inyo. Pagaling ka. Maraming salamat, class, sa inyong mga na-share ng mga idiomatic expression. At sa susunod, pag-uusapan natin ang mga salawikain naman. Ay, salawikain. Mga gusto ko yung mga ganyan. Dahil ako galing sa probinsya ng Quezon. Hindi, tsaka magbubugtungan tayo dito. Bubuhayin natin ang tradisyon nung wala pang internet. Naalala ko nung araw, nung nasa probinsya kami, magbubugtungan kami. Pagalingan ng paramihan ng idea. Pag hindi ka nakapagtanong, wala, talo ka. Parang bumpanis ka noon. Pero ngayon, ano na yan, na upgrade, naging flip-top naman. Ay, no. Pero hindi ako pabor dyan sa flip-top. Kasi minsan, harsh yung mga words. Hindi lang yun. Parang napaka-unhealthy yun, no? Sa mga kabataan na tapos gagayahin. Hindi naman sa pero we can invite them para i-prove nilang pwede. Tayo mag-flip-topan dito sa booth. Pwede naman tayo magsalita naman mabubuting salita, ikaw magtulungan, di ba? Pwede naman ganun di ba? Ganun. Sige, magkakaroon tayo ng contest one day dito na flip-top na positive, no? Inspiring and motivating young people, di ba? Oo, tama. Parang sila, lang yan sila Francis M. Yan ang mga idol natin na Kuya. Original na mahuhusay pagdating sa mga motivational, di ba? Mga tipong, ako'y Manileño, taga Mandaluyong, nais kong gumalaw, isigaw sa buong mundo. Nasaan ang sikat ng araw? Beatbox ka. Dito sa silangan ninyong matatanaw, 7,000 islam, puro lantian, napapaligira na ang karagatan, tayo'y nabubuhay sa arkipelago. Dayuhan ay pumasok. Di ba? Paano ba yun? On the spot yan, guys. Mga kaibigan na kami po ay mga frustrated rapper, kaya naging rapper na lang po kami ng mga regalo. Giprapper na lang, ganyan. Anyway, Audrey, kamusta naman ang iyong kagandahan? Ayun, may nagsabi nga sa akin kanina. Na? Tumataba ka, pero yung magandang taba. May ganun pala. Yun naman sinasabi kong insult to injury. Kaya pala yun yung kagad na entry mo ngayon. Yun yung nasa isip ko. Sabi nga may pinanggagalingan. Hugot na hugot. Anyway, Audrey, last week, we went to 2 of the biggest youth event in the country. And right now, the World Economic Forum is happening dito sa Pilipinas. At meron din ginaganap dyan sa Cebu na part ng World Economic Forum. Nakakasama dyan si Ben Karandang. Mamaya, ikukwento natin yan. Ibang venue na isip ko. Lagi ko naririnig sa balita. At tayo ay last week, i-broadcast nyo yung mga interview sa mga naging participant ng National Youth Parliament. At ngayon naman, dito po ginanap sa Pilipinas ang meeting ng ASEAN Youth Council na kung saan ang mga head ng mga youth councils, youth department ng buong Southeast Asia at ng Asia ay nagpulong dito sa Diamond Hotel na kung saan pinangunahan din ng National Youth Commission at ng ating bagong chairman na si Chairman Gio Tiongson ang ayan. At ito ang naging interview natin sa kanila. Pakinggan natin. Okay.
What is Asian Youth Council all about? The Asian Youth Council is an organization, an association of different youth ministries, non-government organizations, and private youth sector engaged in youth development all over Asia. So it's composed of different organizations and government organizations as well who are pursuing youth development in policy making and programs and projects. So this is very, very critical meeting because it will be in preparation for the General Assembly of the Asian Youth Council, which will happen in Mongolia come September. So this is the EXECOM Executive Committee meeting, and we were able to gather roughly 20 delegation. And although it was short notice, we're still happy that they were able to come, and we're so happy to see a lot of young people also come here for the One Asia Youth Forum, which happened today, the whole day. So they crafted different resolutions. They have a manifesto signing now. They were able to discuss Asian youth issues in the dimensions of education, health, employment, and participation. Sana po supportahan natin yung mga isinusulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at ng iba't ibang private sector at mga NGOs at mga youth organizations. Lalo na dahil ito naman ay para sa kapakanan ng kabataan, mga organisasyon katulad ng Asian Youth Council. Pati na rin ang kakatapos lang natin na National Youth Parliament. Marami pong sinusulong ng mga resolusyon. Sana po tulungan natin sila. I'm Jackie Go from Singapore and I represent the Asian Youth Council, and together with me is all our fellow members representing the various countries from Asia. We have Cambodia, Brunei, Malaysia, Mongolia, China, Korea, Indonesia. The Asian Youth Council, I think it's a network of national youth organizations, and it's a platform for us it's a platform that we come together, discuss about youth activities and projects. Also a platform for us to work together for the betterment of the youth in Asia. Sure. Maybe I can invite my fellow representative from Cambodia to answer this question. My name is Rose Uchiet, but I am known as Lucy. I'm the Vice President of the Asian Youth Council. We actually are here for a few purposes. First is to join the AYC Executive Committee, the annual meeting. And also we have to join the One Asian Youth Forum. And of course to see Manila. Oh, it's a beautiful country. I know. You know what? I went to the Rizal Park, and I really admire and appreciate a young guy who really, sacrificed himself for the nations. And I have to bring the message back to my country. Thank you. Here in Manila, well, we actually have to join every program which is arranged. So, of course, at the first day upon the arrival, it's a tour to see the Manila. And after that, it's the welcome dinner, which is hosted by Mr. Bam Aquino and also with others, Asian youth. And the next day was the AYC Executive Committee member, the meeting. And after that, we also joined the Asian Youth Forum. And after that, we also joined the One Asian Youth Forum with all other outstanding Filipino youth and others representatives from other countries as well. And now here today we're joining the farewell dinner. To me, I don't know what is the message what I should inspire all the Filipino youth, because all the Filipino youth very active. They are very passionate. I can see that each and every one contribute a lot of idea, which is good, because as youth we need to voice out and we need to share our responsibility in the society, because we are not the future of the country, but we are actually now the present. I think just a few words of maybe observation. I think for the youth in Philippines, you live in an exceptional era of development, and I think you are being presented tremendous opportunity as compared to your forefather that have to fight for the nation. So this is the era of development, and I think you've been presented this opportunity. I hope that you can stay focused and remember that unity bring upon development. So you stay focused, stay united, and then I'm sure you will be able to create better Philippines. You will be able to scale new heights. You will be able to bring this beautiful country to become a developed country in a very near future. Hi, I'm Gio Tingson, the incoming chairperson for the National Youth Commission. Tonight we're having the final dinner for the Asian Youth Council, and hopefully, as you've seen earlier, we signed a manifesto that the commitment to the MDGs is post-2015. And makita natin na from the challenges that had occurred in different countries and in the Philippines, the lessons are universal, the action points are universal.
And I think this is a good step in that foundation towards the action plans that we're gonna have for Mongolia, the Mongolian Conference come September. Message for the youth. Siguro bilang kabataan, it's all about being young and spending our energy wisely towards nation building. And I really hope that our collective efforts could be put into action in nation building. And mabubuhay lang siya kung may commitment yung bawat isa. So, yun muna. Doon tayo magsimula. Buuhin natin yung commitment and everyday yes for our country, for our people. Alam yung maganda sa National Youth Commission, we built on statistics, on data, on plans that come from the past that you have updated. So may targets ka, di ba? From the Philippine Development Plan to the Philippine Youth Development Plan, the MDGs, they're all set. And what we're doing is we're updating these plans and calibrating the efforts. Maganda kasi na the targets are set, the direction is set, but getting there is a big question that a lot are asking. We're gonna gear towards policies na may magandang rollout in a sense na kumpleto ka na, hindi lamang after a resolution is passed, patay na, di ba? Or it done. Yung rollout niya in a sense that we're building constituencies, we're lobbying with the people and the organizations who can influence policy in the country. And we're looking at it not just in a local perspective, but in a global perspective. Nakita natin, we're hosting the AYC right now. The Asian Youth Council for the first time met with the National Youth Parliament. So sabay sila in one venue last night, and maganda yung sharing of ideas. That's why we're very excited that as we keep things local, we're making it in a global perspective. So hopefully we reach our targets to eradicate poverty. We reach our targets to put people into formal forms of education. We reach our targets for building a constituency locally, especially in the local youth development council side. We reach our targets in creating more policies and may short victories na from the past members of the commission. May from sin tax to the RH law. We're gonna push for a Freedom of Information Act na mabuo natin and a budget na makita natin how we could monitor a lot for young people. So 2 years, tingnan natin 2-3 years kung anong ma-achieve natin, but doable targets talaga. We're going for doable targets. Sobrang happy ako na nakilala ko si Audrey, di ba? During the height of Typhoon Haiyan, the week after we went to Tacloban, si Audrey was one of the best volunteers that we had. Nakita ko yung puso niya para sa bansa. And I'm sure yung mga tao sa Voice fully, when you continue your show, talagang I'm sure yung talents talaga niya mapapakita pa niya. Yun, kasi nagkaroon ng instance na talagang naiyak siya when she saw something, she experienced something. So, kita mo yung personality ng tao. And sharing with her, nakwento nga niya na your radio program on Saturday, iba yon, iba. So, sana, I look forward to working with you guys. Naano kayo ng 9th National Youth Parliament. I saw your voice ads na pina-air nyo. Salamat. And until now, tuloy yung support. Thank you for going to the event and all. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. Hey, cowabunga, dude! You're listening to the Voice of the Youth Radio with the Voice Master, Patolo Gonzalez, here on Radio Inquirer 990 AM. Woohoo! Okay, welcome back to Voice of the Youth Radio. Yes. Radio. Ayan. Grabe na nakakatuwa talaga at ang mga officials ng National Youth Commission ay talagang masasabi nating aktibong-aktibo, lalo ng chairman dati na si Chairman Leon Flores III. Ayan, congratulations for a job well done. Yes. And marami na siyang bagong gagawin ngayon. Pero sabi nga, Voice of the Youth Radio is open for him kung may mga gusto siyang i-announce. Yes. O kung gusto niya maging part ng Voice of the Youth Radio. Mm-hmm. At Jexy, balita ko merong ginaganap at may gagawing competition ang Magsaysay Foundation. Ito na, let's read it. Okay, Ramon Magsaysay
Youth Essay Competition. Reviving a 10-year-old tradition, the Ramon Magsaysay Award Foundation, or RMAF, launches its 2014 Ramon Magsaysay Youth Essay Competition, or RMYEC, today. Young Filipinos aged 15 to 24 are invited to join this competition, which will run until June 30, 2014. This year's essay theme is My Favorite Ramon Magsaysay Awardee, Servant Leadership Qualities That Inspire Me. The essay writing competition is a part of the Foundation's efforts to inspire the youth with living Asian heroes of change and to encourage them to demonstrate the same kind of leadership manifested by Ramon Magsaysay and the Magsaysay Laureates. Okay, this year's essay writing theme focuses on the personal reflections of the young writer about a Magsaysay awardee of his or her choice and the specific leadership qualities reflected in the chosen laureate's life and work which are most personally inspiring. The RMYEC has two categories, Level 1 for youth between 15 to 18 years old and Level 2 for youth between 19 to 24 years old. Contestants are required to register and submit their essays through the RMYEC online registration and submission portal. A contestant may register and submit an essay only once. All essays submitted for the competition must be original, unpublished, written in English, and between 500 to 800 words in length. Work already published on any medium, including online magazines, blogs, etc., may not be entered in the RMYEC. Essays which have won in previous contests may also not be entered. Deadline for the submission of entries is on June 30, 2014. Winners for each competition level will be announced at an appropriate awarding ceremony. They will also receive IT prizes such as laptops, smartphones, and tablets, and have the special privilege of interacting with this year's Ramon Magsaysay awardees. Okay, for more clarification, please contact Ms. Kiel Fernandez, RMAF, Advocacy Officer at 521-3166, 275 Local 189, or email inquiries to rmyec at rmaf.or.ph. For more updates, regularly visit RMAF's Facebook page, www.facebook.com/RMA Foundation, or its Twitter account at RMA Foundation. Or visit our website. Yan, or visit our website. voteonline.com. Yes. Ayan, sa Facebook account din natin yan. Facebook.com/Voice of the Youth Radio. Ayan. Ako, pwede ka pa ba dito, Audrey? Ha? Pwede ka pa? Sa essay. Oh, 24 ka pa lang naman, Sir diba? Choi. At syempre may pahabol akong announcement, Sir Choi. Ang Mooney Market Day on June 1, a collaborative community event for conscious consumption. That is our aim with Mooney Market Day, happening on June 1, 9 a.m. to 9 p.m. at the Grove by Rockwell in C5 Pasig. Mooney Market Day will be a creative, collaborative landmark event for mindful living in the metro, promoting conscious consumption, celebrating mindful products, and sparkling meaningful conversations and collaboration with individuals and organizers that value well-being and social and environmental consciousness. Ayan, June 1 na po ang Mooney Market Day sa The Grove by Rockwell in C5 Pasig. Yes. And meron pang isa, ha, ang Bayani Challenge na ongoing pa rin, ho. Gathering 1 million volunteers across 12 provinces from April 9 to June 12. The Bayani Challenge 2014, Walang Iwanan, will be the most massive showcase of volunteerism that the country has seen every year since 2006. Gawad Kalinga, or GK, and its partners have staged the Bayani Challenge with the objective of building relationships, bringing out the hero in everyone, and raising resources and results for the poor that can only be achieved by working together. So ayan, for more information, just visit gk1world.com/BC 2014. Ang Bayani Challenge, Walang Iwanan 2014. Mag-register na kayo, okay? And yung DepEd, anong ginagawa ngayon ng sa DepEd? Sa DepEd, diba merong yung Brigada Eskwela. Oo. Ayan. Ay, nako, dati nung high school ako, taon-taon. Tapos na ba siya? Tapos, meron siguro may nagsasagawa pa ngayon. Mamaya, search natin yan at may announce. Nagpipintura pa sila ng mga bangko, ganyan. Mamaya, makipagkwentuhan tayo sa mga kabataan dahil
Nako, alam niyo ba nga kanina, magbabayad ako ng tuition fee ng anak ko. Oh, parang dumudugo. Ay, ewan ko. Dumugo ang ilong ko. Speaking of mga kabataan, Sir Choy, ako galing akong Pampanga kahapon at binisita ko yung mga kaibigan nating ITAS doon. Oo nga. Nanalo kami. Congratulations, yes, thank you, Congratulations. Pioneer Your Insurance Short Film Contest ang aming may sumisigaw. Ang aming entry ay Katganan, meaning boundary. Ang tagal ng drum roll, please. Thank you. Ayan. So, nanalo kami sa Pioneer Your Insurance Short Film competition na binigyan kami ng award na Special Citation Award for our film. Actually, Sir Choy, na-disqualify kami. Pero dahil gustong-gusto nila yung film namin, binigyan pa rin nila kami ng award at syempre, prize money para makapagbigay sa mga kaibigan natin sa atin. Binabati ko si Ate Presi, mga ito na may radyo, nakikinig sa atin yan. Si Ate Presi, si Ate Janet, ayan. Hi sa inyo. Sabi ko sa inyo, DJ ako dito sa Manila eh. Okay. Nakikinig ba sila doon? Oo. Nakikinig Maabot sila. ba ang ating yes, Sir Choy. Meron silang radyo doon AM. Congratulations. Sayang no, kayo sana yung champion. Yes. Ganyan talaga. Kasi next time, meron tayong recording studio. Yeah. Huwag kayong gagamit ng hindi kayo nagpapaalam. Lesson learned. Lesson ng music. Anyway, ayan, mamaya magbabalik po tayo sa Voice of the Youth Radio. At makakasama natin mga kabataan dito. Tungkol naman sa tuition fee ang pag-uusapan natin. Lalo na maraming mga school ang halos lahat ng school nagtaas daw ng tuition fee ngayon. Anyway, maraming salamat. Magbabalik po kami dito sa Voice of the Youth Radio. Hi, I'm Bam Aquino. Listen to Voice of the Youth Radio. Usaping Information Technology. Isang IT firm ito na composed of newly graduate IT professionals. Mga gadgets na kinahuhumalingan ngayon. Oo, laging trending ngayon. iPhone 5, yung na ganyan. At iba't ibang usapin para sa mabilis na pag-unlad ng bayan. Napakarami ho natin pag-uusapan. Yung tourism, anything under the sun po pwede ho natin pag-usapan. Ang programang magbibigay kaalaman sa bayan. Victory in Governance and Technology through Information Network. Kasama sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Bigati sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Philippine Standard Time, it is now exactly 4 o'clock in the afternoon. Narito pong mga balita sa oras na ito. Personal na pina-follow up ni Pangulong Aquino sa legal team ng gobyerno para maisumite na sa Kongreso ang draft ng Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, alam ng Pangulo na urgent ang sitwasyon pero naiintindihan nito na kailangan itong ayusing mabuti. Hanggang 3 inches ani ang kapal ng draft na pag naging batas ay magbibigay daan sa Bangsamoro Political Entity na papalit sa ARMM. Isang buwan na nang tanggapin ng Office of the President ang draft ng Bangsamoro Basic Law mula sa Bangsamoro Transition Commission pero di pa rin ito na isumite sa Kongreso para sa ratifikasyon. Samantala patay ang maglolo matapos mabagsakan ng pader sa gitna ng malakas na ulan sa lalawigan ng Isabela. Nag-collapse ang 10 talampakang pader sa barangay Minante sa Cauayan City. Nasawi ang 57 anyos na si Lucas Guzman at ang apo nito na si Felix Gamad. Kinailangan pa ng mga rescuers ng heavy equipment para makuha ang mga labi ng dalawa. Ayon sa otoridad, malakas ang ulan na may kasama pang hailstorm nang mangyari ang insidente. Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Racy Amado para sa Radyo Inquirer 990 AM. Wow na mga chika at wow na mga showbiz balita. Magpapa-wow sa inyong hapon. Ihahatid sa inyo ng inyong mga wow na mag-partners. Ang reigning president ng Philippine Movie Press Club, si Miss F. Fernande Guzman at ng entertainment editor ng Inquirer Bandera na si Ervin Santiago. Wow!
it's showbiz! Maki-wow, it's showbiz na! Tuwing alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Wow! It's showbiz! Dito sa Radyo Inquirer, 990 AM. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer, 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, I'm Bam Aquino. Listen to Voice of the Youth Radio. Informing, inspiring, involving, and empowering the Filipino youth worldwide. You're listening to the Voice of the Youth Radio with the Voice Master, Pocholo Gonzalez, here on Radio Inquirer 990 AM. I really like Voice of the Youth Radio on 999 kilohertz DCIQ. Alien? Brad Pitt, ang susunod po magtatanong ay si kapatid. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. This is Anthony Pangilinan for Voice of the Youth Radio. Inspire, inform, involve, and empower. Hi, this is Ogie Alcacid and I like Voice of the Youth. Hi, this is Boy Abunda and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. Housemates, pumunta kayo ngayon sa confession room. Bakit kayo nagtataas ng tuition fee? Welcome back to Voice of the Youth Radio. Yes. Welcome back. Ayan. Ay, kuya. Dito si kuya. Sa lahat ng mga may-ari ng school, masyado na kayong nagpapayaman. Okay, sige, katinig na Audrey, ano bang mga bagong balita? Meron naman tayong announcement At dyan. syempre marami tayong mga youth opportunities dito. Ito, isang international grant competition. So the Singapore Committee for UN Women and MasterCard have co-organized Project Inspire, where we invite changemakers around the world between 18 to 35 years old to kasha pa Sir Choi, to submit impactful ideas to empower disadvantaged women and girls in Asia or the Pacific, Middle East or Africa with business and livelihood skills. The prize is $25,000 grant for the winning idea. So, if you have an idea that could change the world for women or for girls, all you have to do is apply online here at projectinspire.com/apply. That's PORJ inspire.com/apply. The submission deadline is only until June 30th, so submit your entries now. Sir Choi. Yes. Thank you. Salamat sa mga fans ko dyan. Uy, Audrey, pwedeng mga projects natin dito. Kung meron kayong mga naisip na projects na for disadvantaged women and girls like me and Jexy.
Uy, Submit nyo lang. alam nyo, itong Voice of the Youth Radio, ginagaya na rin tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas at talagang, kumbaga yung blueprint natin, sineshare naman natin yan sa iba't ibang mga tao para mabigyan ng boses ang mga kabataan sa mga issues na nakakaapekto sa kanila. At tayo rin ay parte ng United Nations Youth Volunteer, no? At na-appoint nga tayo para sa MDG. Oo. Sige, i-announce natin yan pag okay na ang lahat. Okay. So, sino bang mga dito pag mga taga-private school? Ay. Public o public? Lapit kayo sa mic mga estudyante. Yung mga mahal yung tuition. Okay. 150 baon. Okay, according sa balita, halos lahat ng school nagtaas Yes. So, anong gagawin natin ngayon? Alam nyo, ito kanina nga kasi, magbabayad sana ako ng tuition fee. Kasama na yung lahat-lahat private school. 80,000. Buti lang mayaman si Mrs. At wag kayo. Ilang taon na sir yung anak mo nag-aaral? Grade 3 pa lang. Grade 3, 80,000. Oy, teka, ito yung 80,000 na yan, siguro mula kinder hanggang nag-college ako at nag-master's degree, hindi umabot kahit sa kalahati. Sir, kasama pa pagkain ko dyan, merienda. Hindi, sama mo na lahat, pati yung bahay ko, pagkain ko, hindi aabot ng 80. Tama. Oo, kasi nung nag-aaral ako dyan sa UP, by the way, ako po ay isang graduate ng Universidad ng Pilipinas dyan sa Diliman. At ako ay nag-aral, nagsimula nung 1995. Yan. Pinanganak pa lang ako nun, sir. Huwag mo nang sabihin. Hindi naman halata pag nakita, mas mukha ka matanda sa akin. Bawi agad diba? Boom, panis. Alam nyo, ang tuition fee namin noon, libre naman, syempre UP. At ang, hindi ko makakalimutan kasi, nung nag-aaral ako, yung bayad namin sa dorm, which is ang pinakamamahal kong Nara Residence Hall. Alam mo, dyan tumira yung mga rami nating senador. Yan sila Angara, sila Drilon, sila Flavier. Si Angara galing sa Nara. Oo. Okay. 150 pesos a month lang yung bayad namin. 150 a month? Yes, hanggang mag-graduate ako. Grabe naman yun. Diba? At meron kaming meron kaming tinatawag na yung kainan namin, Aristocrat. Wow, malapit na maging aristocrat. Oo, mahal dun Oo, yung Aristocrat, yung kariton. Oo, yung sila manang. Partida. Umuutang ako, 1 linggo walang bayaran. Aba, matindi. Pero nag-a-advance naman ako pag nagbayad. Manang, advance. Oo, wari 50 utang ko. Manang 100 sa'yo. So pero, 50. Hindi, yung 50. Consume mo din. Consumable yun. Hintayin mo na namang utang uli ako pag wala na akong pera. Pero in fairness, mabubuhay ka sa UP kahit wala kang pera. Pero ang tanong, kung private ka, mangyayari ba sa'yo to? Okay, tanungin natin ngayon si Audrey, yung panahon niya, anong batch ka sa UP? Parang last year. Nag-graduate mo lang, di ba, ng PhD? 2006. 2006. At kami student na yung number. Kami na yung huling batch. Graduate ka ng 2006. Ay, hindi po, 2010. Okay. Pero kami yung huling batch na 300 per unit. Oo, ngayon magkano na ba? Pagkatapos nun, meron kasing tinatawag na ST PAF. Yung ST PAF. Anong ibig sabihin nun? Ano nga ba yung ibig sabihin ng ST? Taga-PUP po ako. Magkano yung tuition fee? Hanggang 300? Meron silang procedure na tinatag nila yung mga estudyante according sa kanilang kakayanan magbayad ng tuition fee. So, kung may mga bracket yan. At pwedeng umabot ng 1.5K per unit yung tuition fee mo kapag bracket A. Pero sa totoo lang, napakamura pa rin kumpara naman sa ibang school na may yung mataas na standard, no? Kasi ang UP, almost 80% subsidized yan ng gobyerno. At maraming salamat sa mga taxpayer na nagbabayad ng tama at tayo ay nakakapag-aral. At ngayon, nakakalungkot lang, marami nang mahihirap ngayon na hindi makapasok dahil talagang mahal. Kasi ang UP, tinayo yan para sa mga mahihirap na matatalino, hindi naman sa mga yaman. Dapat nga walang may kotse dyan Dapat ipagbawal yun Pero kumbaga, nandyan na yan, wala tayong magagawa. Marami naman matatalinong may kotse, pero mayayaman.
Doon sila sa kabilang school, sa kapitbahay namin. Pero para sa akin, dapat ibigay na lang ang UP sa mga, kahit kumbaga 80%, no? Sa mga matatalinong mahihirap. At ito pinakamura sa lahat. No? Nagrereklamo pa pag nagtaas ng piso. Sir Choi. Oo, pag piso yun nagwawala na yung mga kasamahan namin dun, Sir Choi. Nagrarally na, nanununog na ng ano. Kaya naman hanggang ngayon ay 12 pesos per unit pa rin kami, Sir Choi. Yan ang pinakamura sa lahat. Ang sagad na sagad Polytechnic University of the Philippines. PUP. May nagtanong ako sa PUP. Ano school mo? Philippine University of the Philippines. Dalawang Philippines. Ang taas mo. Sorry kayo UP. Dalawang Philippines namin. Okay. So 12 pesos per year. So magkano per year yan? Per SEM, ang nagagastos ko ay sa mga 800, 900. So, dalawang SEM, isang taon. So, mga 2,000 pwede na. May kasama ka ng merienda nun. May kasama ka ng juice tsaka masarap na pagkain. Okay lang yan. Ganda naman ang paligid nyo. Yun lang. Pero, tabla-tabla lang sa mga kapitbahay. Tiis-tiis lang, ganyan. Kasi, wala naandun nakatayo Natataka naman ako, no? Alam niyo, ito lang ang napansin ko lalo na sa University Bell, dyan sa Manila, it's not really conducive for studying. No? Sobra, traffic, baha, daming mga nagtitinda sa labas, daming mga namamalimos, halos, alam mo yun, yung feeling mo na papasok kahit sa atin dito, marami daw inuman. Maraming inuman. Maraming bar. Ako hindi ko nakikita yon. Okay. Nakikita ko lang sa picture. Okay. Then actually nakita ko yun na nanliligaw ako doon. Okay. Dumadayo ka pa ng Ubel. Sa ex-girlfriend ko. Sa ex. Oo, doon siya sa may Mrs. Gonzales. Sa may Moraita. Yung maraming maganda doon. Okay. Doon sa may CEU. Ayun, doon pala. Doon nakikita ko. Anyway, ayan, tanongin natin mga taga-University of taga the UE East. dito, di ba? UE. Ayan, magkano ba ang tuition fee nyo, mga taga-UE? Pasok? Lapit-lapit? Ayan. Lapit-lapit? Hindi, yung last time yung binayaran. Umabot na yan. Hindi nagbayad. Kasi installment po Kaya hindi Installment? Hindi, magkano nga at least overall? Okay, last sem na binayaran. 28 po, nasa 28. 28 pesos lang? Mura pa. Dapat may linawin mo kasi. Kasi sa pagkakaalam ko po, 1,200 per unit po. Mura pa rin sa kanila. Oo. Ito naman si Assumption. Ha? Magkano? Sa isa pong school year, 60,000. Mas mura pa rin. Sa inyo. Sa binayaran mo kanina. School year na yan, 2 SEM. Apo. Mura, parang 30,000 per SEM. Mura pa rin. Ito naman taga Sorsogon. Sa amin, sir, sa isang year, 38,000. Ba? Per year. Proud naman. Pero scholar siya. Pero dahil sa Voice of the Youth, ako, scholar na. Di ba? Hindi siya mabitawan ng school dahil talagang pride of alam nyo, si Eman dito graduate yan. Dubber na yan dun sa isang telenovela. At hindi namin alam, pinalabas pala yung dubbing namin nung pinost kasi namin sa YouTube. Naku. Pinalabas pala dun sa news nila, yung everyday news nila. So, na hindi namin alam. Nabalita na pala. So sikat ka na sa Sorsogon. Nga, sir. Ikaw na. Mga katinig. Ito, pakinggan natin si katinig na Audrey. So kung nasa mga probinsya kayo at gusto nyong magtayo ng Voice of the Youth Radio dyan, parang ginawa ni Eman? Paano ba ang ginawa mo? Sa school muna ako nagtayo kasi hindi ko pa naman kabisado kung paano mag-handle. So, parang naging ko yung practice. Then, nag-top sila sa rating, yung TV station na pinoprograma ng Voice of the Youth. Siyempre dahil sa mga gwapong-gwapong katinig natin. Kasi iba yung ginawa namin, mga documentary, so lahat yung mga plays pinopromote namin. So yun yung naging pinapanood ng mga tao doon sa Sorsogon. Then, nung lumaki na siya, nagtry ako lumabas doon sa school, nagtry ako doon sa radio station na tinatrabaho ko. Yun yung Padaba. Doon kami nag-start. Tapos, nung after nun, yung radio station naman ng Emilianum College, binigay na naman sa amin. So, 3 na. So, ngayong June 2, meron naman po tayo doon sa isang radio station. O, diba?
Simpleng-simple lang. Andali lang. Kaya nga in-appoint ko siya na National Coordinator for Radio At ngayon, kung Broadcasting. gusto nyo nang magtayo ng inyong Voice of the Youth Radio sa inyong mga probinsya, ay pumunta lang kayo kay Eman. Oy, by the way, ilo-launch na next month ang Voice of the Youth Radio sa Dumaguete. Diyan sa Negros Oriental. At baka makakuha kayo ng scholarship, katulad ni Eman. Imaginein mo, lahat ng mga members natin dito sa Voice of the Youth ay nakakasali sa mga national and international youth program at talagang kinikilala na tayo locally and globally. Actually, 15 years ago pa kilala na tayo dahil marami na tayong award na nakuha. At syempre, dahil sa ating executive director na si Audrey, na kagagaling lang sa New York City. Ano nga ba yung ginawa mo doon sa New York, tinig na Audrey? Nagpalamig. Ayun nga, dahil 2 linggo na natin pinag-uusapan na nag-attend nga ako ng Do School program. Oo, hindi actually buong year natin pag-uusapan to kasi nga ang dami kong natutunan doon at tinuturo doon kung paano magtayo ng mga social enterprises or ventures or non-profit or businesses na mula sa idea lang. Katulad nung sa shinare ni Eman, di ba? Na may idea lang siya na magtayo ng radio program sa school niya. At ngayon ay lumaki na at 3 na yung programa na hinahandle niya. So parang mula sa maliliit na idea is ini-equip kami ng mga tools kung paano gawing reality ang inyong mga pangarap sa buhay. Abangan ninyo ang mga gagawin pa ni Audrey ha at mangungolekta to ng mga awards soon si Audrey. Dahil sa magiging ano siya, model ng maraming social entrepreneurship. Ay by the way, nice kong batiin ang ating mga kaibigan diyan sa Hapinoy, sila Mark Ruiz at syempre sila Senator Bam Aquino. At ngayon meron silang event diyan sa Cebu na ginaganap. At syempre, yung Rags to Riches na sila Riz Fernandez, syempre. At ikaw, Dan. Yes, sir. Anong masasabi mo dun, kumpara yung tuition fee mo dun sa mga private school? Ako naman, Sir Choi, nasa mag-aaral din yan at the end of the day. Kasi, di ba, kung ikaw yung isang estudyante na hindi na nga, feeling mo may kulang dun sa ginagalawan mo, ikaw na yung humanap ng paraan kung ano ba yung dapat mong makuha. Katulad ko, di ba? Sabihin na natin kulang kami sa facilities talaga. Pero, merong mga opportunities na hindi mo nakikita sa loob, kaya lumabas ka katulad dito sa Voice of the Youth, di ba? Oo nga. Di ba, nakapag-broadcast ako ng nationwide. Yun nga wala pa kayong sariling diba? Ang dami mo ng fans na nagte-text. At may Papa Dan ang tumatawag sa akin, Sir Choi. Hindi, si Papa Dan, yan, mga kasama, yan sila sa Dumaguete. Ayan, si Papa Dan. Actually, saan nga bang lugar sila sa Negros, basta doon sila sa Negros. Pa magbabago ka ng pangalan, kaya ako ng Papa Dan. Mag-isip ako ng mga katinig. Hindi, marami na nung Papa Dan. Oo nga, marami na nga. Sa kabilang stasyon, may ng mga nickname. Tama. Para kay Dan, kay Jexy at kay Audrey. I-text nyo lang sa aming hotline. Mahirap kayong kasing gayahin, Pochology. Ako lang. Si Sir Choi, meron ng voice master title. Saka Pochology. Sige yan mga katinig, mag-text kayo sa amin sa 0949-835-8109 0949-835-8109 ng aming mga gusto nyo maging pangalan namin dito sa Pero may nag-text na ba tungkol dun kanina? Baka i-check mo. May nakasisignal, Sir Choi. Anyway, katulad nga nung kanina na-realize ko, alam nyo, nung habang iniisip ko, no, magkano ba ang kinikita ng ordinaryong pamilya, lalo na yung tatay, no? Kung sabihin nating 30 mil, malaki na yan para sa isang tao, no? Eh kung magbabayad, may 5 siyang anak, lahat nag-college, abay sigurado may isa dyan, hindi makakapag-aral. So, dapat, ito na yung time para maging creative, kumbaga magkaroon ng initiative yung mga kabataan, lalo na yung mga mahihirap na gumawa ng paraan, para at least, hindi naman ibig sabihin, kailangan mo mag-aral ng college Yes. Kailangan mo mag-aral ng skill. Kasi kapag may skill ka na, magkakapera ka at kung yung perang yon pwede mong gamitin diskarte sa pag-aaral. Diskarte ang tawag. At nakikita ko kailangan baguhin ng educational system talaga. Maging skill-based na tayo. Tinetailor, di ba? Kasi ako, naniniwala, mas tatalunin ng nag-aral lang sa computer yung nag-aral sa college. Gumawa kayo ng website, yung nakatutok lang talaga. Remember, if you will, at sabi nga nung isa nating kaibigan, motivation
keeps you going. And habit gets you there. So, ibig sabihin, yung motivation mo, parang, kailangan ko matuto, kailangan ko yung magawa ang mga bagay na gusto ko. Bukod sa yumaman, saka mo na isipin yan, wag mong gawing motivation ng kayamanan dahil kung yan lang, hindi ka magiging masaya balang araw. Trust me. So, yung habit, pag nasanay ka na, nagiging usual na lang yun sa'yo. And then, one day, magugulat ka na, nandun ka na. Parang itong radyo. Noon, pinapangarap ko lang naman to. Gusto yung kagaya-gayahin ko. Kuwari, yung isa kong idol, no? Si Nilo Campo. Anak, kaya ako nagdadasal ng rosaryo kay Mama Mary, anak. Wala naman, huwag ka naman kay Antonio. Diba? Hoy, tumigil kayo. So, kuwang-kuwa kayong, biglang papasok pa yun. Tumigil kayong dalawa. Ayun. Ako na yung mayor ng Maynila. Biglang papasok si FBR. Wala, first of all, tumigil na kayo. Huwag kayo mag-away dito. Diba? Nag-away-away pala. So, ginagaya-gaya ko siya until hanggang manggaya na ako ng iba-ibang mga karakter. Alam mo naman, Manoy. Kilala mo si Romy D. Di ba sila? Eddie Garcia. O kaya sila, Dolby. Shasha. Mahal kita. Shasha. Si Babalu. Ano ka mo? Buhay ka pa. Yun. I keep on doing it until naging habit ko na siya. Yung, SpongeBob, hey, come on, Patrick. So, hanggang sa one day, ginagawa ko na siya sa harap ng mic. Maraming tao at kumikita na ako. Yun. Yung mga commercial, yung, Tabi, Bibo. Anong sikreto ng bagong Bibo? Di ba? Tikman mo. Yun. And, pag nandun ka na pala, parang may maisip ka rin na isang bagay na may gusto ka pang gawin, na ibang bagay. Kasi parang tapos na yun nag-level up ka na. Ganun yung sinasabi ko sa mga hindi nag-aaral. Sabi, wala kaming perang pang paaral Problema mo, tamad ka rin Humanap ka ng paraan para at least may skill or talent. Yung skill mo, i-hone mo. Meron ka namang core competency na siguro wala yung iba. Use it. Ang problema, hindi ka rin nag-iisip at hindi mo tinatry na gawin ang isang bagay. At ang isa sa mga problema ng tao ngayon is communication. They don't know how to communicate. Simple na naman yun. Tatanong kita, saan ka magaling? Ay, hindi ko alam, nahiya ako Pero sa deep inside, may magaling ka pala. Alam mo kung saan ka magaling. Parang ikaw, ang kapal na mukha mo. Diba, nung nakilala ka, anong saan ka? Sir, magaling po ka. Yan mga gusto ko, parang ito sa'yo man. Sir, kasi yung boses ko, ganyan po, sir Ilang taong ka na? 19 years old po, sir. Ang boses mo, 40. Ito matao si Emma na yun. Hindi. Isang example dyan. Eman, best example si Eman dyan. Dahil ito, kumbaga, ulila na to Nag-iisa na lang yan. Nandito kami para tinutulungan ko yan. Kaya ni-scholar ko, 2 buwan kong inampun yan. Yes. Yang hiya naman. Ano masasabi mo, Eman, dun? Ayun, super salamat ako kasi marami ako narating dito sa for how many 2 months. 2 months tapos marami akong 'di ba? Tapos yung hindi ko na-expect na mararating ko nandun na pala. Nag-aantay lang pala sa dito sa Manila because of Sir Pocholo. And then syempre yung Voice of the Youth sa mga kabataan, syempre na-inspire ka kasi kaya ginagawa mo 'to Kaya tuloy-tuloy. Nakakuha ng bagong pamilya si Eman dahil naandito yes. Tsaka sa lahat ng mga kabataang may talento at mabuti ang hangarin, bawal po sa amin masama ugali. Hindi, seryoso. Kasi kung masama intention mo, wag ka nang pumasok. Tama, sir. Kasama, Ate Audrey. Bakit nandito pa si Dan? Hindi, kasi ang point natin dyan, mas maraming taong gustong makatulong kaysa pagtyagaan mo or bigyan mo ng oras yung mga taong wala namang maitutulong. Doon ka magtumutok sa may mga taong makakatulong or who wants to pay it forward. Kumbaga, kung tinulungan kita, hindi ko kailangan tulong mo in return. Tumulong ka rin sa ibang tao. Kaya nga, makakasama natin sa susunod na mga panahon. Nandito si Kiko, na half scholar ko, at talagang taga-Ateneo yan, At magbubuo rin siya ng Voice of the Youth doon sa Arneong. Sige, salita ka, doon ka sa malaking mic. Ayan. So, may taga-UP, PUP. Ayan. Sige, Kiko. Di ba alis ka? Anong gagawin mo? In the near future, I got chosen to be one of the Genesis delegates. It's a tourism project by Japan, and they're trying to promote this cool Japan thing where they get students from other countries to go to Japan. And for this project, what we're going to do is present
preparations for disasters, because the theme of this project is disaster management. Recently the Philippines and Japan have been hit by big tragedies and disasters. Yeah, sure. Audrey, dumudugo na ilong niya pakasagot. Yeah. Don't forget our green tea Kit Kat from. Yes. Oh, of course. May pasalubong Voice of the Youth. Ayan. And we welcome you to Voice of the Youth. Ayan. Welcome. Thank you so much. Ayan. Wala siyang choice. Pinilit ko siya kasi half scholar ko. Hindi, alam mo, minsan kailangan mong pilitin yung tao eh. Kasi minsan hindi niya rin alam na may magagawa pala sila. Alam mo yung mga pinipilit at inaaya, yan pa yung nagiging mas active kaysa dun sa nag-aya. No? Totoo yun. At nakikitaan ko si Kiko ng talagang one day ito ay magiging huwaran o inspirasyon din para sa iba. Parang si Ate Audrey dito. Tama? Okay, so we only have 2 minutes to go for 28 na po. At marami sa ating mga nagtitext at gustong bumate. Ayan. At sige, ito si hi, good eve. Good eve na daw ang bati niya. Baka gabi na sa mga. Pakibati po si Bernadette Manansala from J. Lusong. At binabati ko nga mga kabataan dito sa Mananaw, Puluan, Occidental Mindoro, lalo't higit sa mga player ng Centro Kings sa pangunguna sa pangunguna niya. Si Aputo Garcia. Ayan. Ayun. Salamat sa mga ating tagapakinig at texter at yung mga suggestion nyo sa mga nickname namin. Huwag niyong kalimutang i-text. Sa Facebook kung may habol nila. Okay. Any last word? We only have 1 minute to go before 4:30. Ayun, mag-text lang kayo kahit wala na kami on air, binabasa pa rin namin ang inyong mga text. Ayun lamang. Ayan, maraming salamat sa pagsama niyo dito sa kwentuhan natin ngayong Sabado dito sa Voice of Your Radio. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayo. This is Dan Capuchon. Yan, lagi ko nga sinasabi sa mga kabataan. By the way, I would like to say hi to all the people from Tarlac City. Nandyan ako kahapon na nag-talk ako. At dyan mismo sa Tarlac City Hall. At may mga na-meet po tayo dyan ng mga iba't ibang mga politiko, mga mayor at mga masasabi namang advocate of youth dahil nakinig sila sa akin. And we will see you soon. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa mga kabataan. At syempre, sa lahat ng mga gusto pang tumulong, tandaan niyo wala na pong SK, di ba? So, may pagkakataon kayo na tumulong sa community nyo. Ipakita nyo na mas magaling kayo doon sa mga nakaupo dati na SK dahil yan sila anak ni Kapitan at ni Konsihal. Alam ko maraming mas magaling sa kanila. Kaya, this is your chance to prove and help to inspire, inform, involve, and empower your fellow Filipino youth dyan sa community nyo. At always remember, according to Puchology 101, being a youth is just like a gift that one day, it will be eventually taken away from you. Ibig sabihin, balang araw, tatanda ka rin. Ganun lang kasimple. So, habang bata ka, ano ba yung ginawa mo para sa kabataan, para sa sarili mo, para makatulong sa sarili mo, maging pundasyon yon, para ikaw ay maging inspirasyon din para sa iba. At dahil dyan, marami pong salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, sa lahat po ng gustong sumali sa Voice of the Youth Radio o Voice of the Youth Network, visit our website, our Facebook account, fb.com/Voice of the Youth Radio, ang aming website, voti.org and votionline.com. That's VOTY as in Victory Oscar Tango Yankee online.com. At muli, ito po ang Voice Master ng Pilipinas. Walang iba kung hindi si Pucholo, the Voice Master Gonzales, na nagsasabing, kayo ang boss ko. Na nagsasabing, maraming salamat sa kabataang Pilipino. Hanggang sa muli, next week, same time, alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon. Dito lang po sa Voice of the Youth Radio. You have just listened to another inspiring, motivating, and empowering episode of Voice of the Youth Radio with the Voice Master himself, Mr. Pucholo Gonzales. Together with the Voice of the Youth Network and the Student Voice Artist Society. Like us on Facebook. That's facebook.com/VOTY Radio.
That's VOTY Radio. Tune in again next Saturday, 3 p.m. at Radio Inquirer 990 AM. Visit www.voti.org.